Magandang araw po muli sa ating lahat mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming pong programa, The Gospel of the Kingdom. At kami po ay nalulugod po sa inyong pagbahagi ng aming mga videos sa iba po ninyong mga kakilala, mga kamag-anak o kaibigan. At salamat po sa mga nanonood. Alam namin na may nanonood sa amin sa iba't ibang panig ng bansa, sa ibang panig ng mundo. Na mga kaibigan na nandiyan sa overseas. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Alam ko na hindi ito madalas na ituro sa inyo about sa kingdom. Ito po yung pinapagawa sa atin ng Panginoong Diyos ngayon na unawaan natin na ano ba talaga yung kingdom of God. Kaya partner, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay siguradong napakalaking impact nito sa mga viewers. Maunawaan nila ang bagay na ito. Ang topic po natin ngayon ay the Kingdom of God. Malawak po ito, very broad po ito. I need your attention na mga viewers na manood lamang po kayo lagi sa aming pong mga videos. So, salamat po at pakishare po and don't forget to follow na aming Facebook page kung hindi pa po kayo nakafollow at sa mga nakafollow na po, salamat po sa inyo. At sa aming po YouTube channel, manood po kayo lagi. Kung may time po kayo mag-subscribe, pwede po kayo mag-subscribe at salamat po dahil malaking tulong po ito sa aming programa. Amen? Amen. Amen. Sige, salamat sa inyo pong pagsubaybay. Partner, kumusta? Magandang biyaya ng Panginoon. Yung mga kaibigan ko sa mga pastor sa Kenya, nanonood pala sila, partner, no? Mayroon din akong mga kaibigan na sa Israel, nanonood din, no? Germany, sa Japan, mayroon tayo mga kaibigan sa Japan, lalo na sa US. Marami tayong mga kaibigan dyan nanonood at salamat. Napaka-interesting nitong isishare natin, Pastor, Okay. Patungkol ito sa kaharian ng Diyos. Yes. Kailangan naman talaga, ito yung sentro kung pag-aaralan natin yung Biblia, Scriptures, lalo na sa panahon ng ating Panginoon. Ito yung lagi niyang itinuturo patungkol sa God. Kingdom of God. Kaya kami po ay mag-i-impart ng knowledge. Shout out dyan pala sa mga taga Davao. Sila. Kumusta po kayo mga taga Davao? Kumusta kayo dyan? At dito sa Samar, no? Sa Samar, mga taga Samar, ang pagpapala ng Panginoon. So, ano ba yung kingdom of God? Ano ba yung kaharian ng Diyos? So, bago po namin yun i-share, magbabasa muna po ako ng salita ng Diyos dito sa Nehemiah chapter 9, verse 5 Yes. to 6. Stand up and praise the Lord your God, who is from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, and may it be exalted above all blessings and praise. Yep. You alone are the Lord. You made the heavens, even the highest heavens, and all their starry host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you. Wow, napakaganda. So, ano nga ba ang kaharian ng Diyos? So, mapapansin natin, Pastor, na ang kaharian ng Diyos, dito sa ating binasa ay, pag sinabing everlasting to everlasting, ito ay eternal. Yeah. Ito ay eternal kingdom na ating isi-share ngayon, no? Ano nga ba ang kingdom of God? Bago po likhain ng Diyos ang physical world. Yung nga po partner, kasi yung kingdom of God, alam natin, narinig ito. Kailan ba ito nagsimula? Wow. Saan ba ito nagsimula? At paano ito nagsimula? Ito yung dapat siguro malaman ng viewers ngayon. Tama yun, Pastor, kasi ang kingdom of God, kung isipin natin, ano talaga ito, bago pa lumikha ang Diyos ng langit at ng lupa, nag-i-exist na siya, no? Bilang king. Kaya nga kung mababasa natin yung word na eternal king, eternal kingdom.
Oh, so mayroon ng monarchy, Yeah. mayroon ng empire, at ito ay empire ng heaven. At ang Diyos ay siya ang lumikha ng lahat na ito. So the word kingdom is derived from the words king and King and domain. domain, territory. Okay, domain, territory. King means ruler, Yeah. and a domain is territory. A kingdom is king domain, the realm over which the king rules with complete sovereignty. Yes, of course. Oh. God's domain includes both the seen and the unseen. So physical and the spiritual world. Yep. Matthew uses preferred Jewish terminology as kingdom of heaven because of Jewish reverential reluctance to say the name of God directly. Yeah, yeah. Bawal kasi sa kanila yon. While Luke uses the kingdom of God because of the kingdom of heaven, because his account was for the Gentiles believers. No? In the writings of the Renewed Testament, na tinatawag natin ngayon New Covenant, we notice that the first kingdom of God or kingdom of heaven, one deals with the person, while the others deal with the place. So mapapansin natin, Pastor, kung magbabasa tayo lagi ng Biblia, mapapansin natin yung kingdom of God. Yeah. No? Meron naman sa Lucas naman mapapansin natin, kingdom of heaven. Tamang-tama po yun kasi mayroong mga nagtuturo na yung Kingdom of Heaven, yung Israel yun. Meron kasi, at saka may kinuhanan pa ito nila ng pelikula na yung Kingdom of Heaven. It talks about the nation Israel. So kailangan dito ngayon, paano natin maipakita sa kanila, ano ba talaga yung Kingdom of Heaven, ay Kingdom of God? So, Yeah. essentially, kaibigan, no? Friends and brothers, essentially both priests are the same. With one distinction. Whenever Jesus mentions kingdom of God, kapag sinabing kingdom of God, ito ay rulership. So, the kingdom of God, ito ay patungkol sa kaharian ng Diyos. At alam niyo po, ang kaharian ng Diyos, bago pa nalikha ang lahat ng bagay, ang kaharian ng Diyos ay nandyan na. Yes, yes. Ang tawag dito, the eternal kingdom of God. No? He is the creator. So, kung papansinin po natin sa ating pagbabasa sa Biblia, lalo na sa Renewed Covenant or New Testament, mapapansin natin yung dalawang praise, the kingdom of God Yeah. and the kingdom of heaven. Actually, yung dalawang praise na yon, wala po yung pagkakaiba. Pareho po ang kanilang kahulugan. One deals with the person, while the other deals with the place. Yes. So, kapag kingdom of God, ang salitang God, noun yun, no? Referring to a person kapag noun. So, pag sinabing kingdom of God, ang Diyos ang hari. Pag sinabing kingdom of heaven, referring to a place. Okay. No, ulitin ko, kingdom of God is referring to the actual rule of God in the spiritual realm, which manifests in the physical. Yep. While the kingdom of heaven, when Jesus talking about the place and the heavenly invasion upon the earth, or the transfer of power from the spiritual realm to the physical. Yeah. Coming, so yung Yes. kingdom of heaven, the government, ito ay gobyerno ng creator coming to earth. Yes, first it is essential to understand, Pastor, that before anything was, God is the eternal King, right? And the word Elohim in the human language denotes self-existing, one or self, no, so sufficient one, and describe a being that needed nothing or no one. one to exist. Amen. Yan. So yun po ang kingdom. So therefore, God is not a name, but rather a description of a character. Yeah. Because of whom and what He is, Yeah. He alone qualifies for the title of God. Yeah, this is totally independent. God exists, Amen. existed before all things and began His creative process by producing the entire invisible world, which we also know above natural world, right? Amen. So yun ang dapat manawaan, na lumikha ang Diyos ng isang lugar,
isang colony. No? So, this act of creation initiated the concept of ruler and rulership as the Creator became the king or governor over a created Yeah. thing. So lumikha pala ang Diyos ng isang daigdig, no? Yeah. Isang world. So God called this invisible realm heaven, that He became king over the domain heaven. and heaven. So ito yung pastor, napakaganda nito na makita na natin mga viewers na lumikha ang Diyos ng isang domain at ito yung heaven. Kung saan yung binasa natin kanina na siya ay sinasamba, maraming mga anghel doon, cherubims, naghari doon ang Diyos. Yeah, in this kingdom of God, Pastor, no, God rules as a king over all. Is a species spectacular spiritual realm that He already created. Yes. It was a world filled with angels who were there to serve Him and worship Him. This kingdom is the kingdom of heaven, and God Himself is the King. Wow, good. Right? So nandiyan na, naghahari na ang Diyos bago pa, wala pang mundo. Wala pang mundo, wala pa itong physical world. Dapat nating maintindihan na ang Diyos ay Yes. naghahari na. Kaya nga sabi ng Psalm 145 verse 13, babasahin natin, Ah. Your kingdom is an everlasting kingdom. Yes, And your dominion endures for all generation. generation. No? Sa Isaiah 66 verse 1, sabi doon, Heaven is my throne, and the earth Is my footstool. is my full. So when we talk about the kingdom of God, pag sinabi kingdom, we know that kingdom conquers, right? Conquers, and then the kingdom colonize other kingdom, right? Tulad ngayon, for example, ang Spain kinolonize ang Philippines for more than 300 years, and then USA colonized Guam. Yan. Yun yung colonization. Ngayon, paano ito may paliwanag sa ating pong, what is the concept of colonization when it comes to the kingdom of God or heaven, and then sa atin ngayon? Natural kasi yun, Pastor, na sa mga kings, para lumawak ang kanilang territory, nagkakaroon sila ng pagkukonquer, Yeah. pananakop, sa salita natin, pananakop, upang lalong lumawak ang kanilang territory o kanilang kaharian. Katulad halimbawa ng ginawa ng Spain sa Pilipinas noong 15th century, no? Sinakop tayo for 333 years o mahigit pa. So ang tawag doon is colony. Yeah, colony. Na-colonize tayo for 333 years. So, ang tawag sa isang lugar na colonize ng isang kingdom, crown land. Yeah, crown land. So, ano ang crown land, no? Ang crown land ay kung sino yung nakaupo na hari ng isang king, pag-aari niya ang isang bansa na kanilang nasakop. Halimbawa, ang Pilipinas, naging crown land tayo ng Spain. Yeah. So sila, itong mga itong mga, sa panahon yun, ang mga ninuno natin, pinagharian ng Spain. So ang tawag sa ating Pilipinas is Crown crown land land. of Okay. the King of Spain. Kaya ang Diyos, napakaganda. Kaya niya nilikha ang langit at lupa, itong lupa, upang magiging mag-extend, Yeah. expansion ng kanyang territory. So, the concept of colonization, dapat nating maunawaan. Dahil ito ay napaka-crucial sa ating mga pang-unawa. Upang makita natin ang layunin ng Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. No, kailangan maintindihan natin ang salitang colonization. Colonization is a process whereby a government or ruler determines to extend his kingdom, rulership, or influence to additional territory with the purpose of impacting that territory with his will and desire. O yun pala, Pastor. Okay. So it means that the principle of colonization is understood in the process of transforming an extended territory Yes. to be just like the center of the government, Wow. from which is extended, that is to manifest the nature
and will of the ruler in the lifestyle, actions, activities, and culture of the territory. Yun. Kaya nilikha niya sa Genesis chapter 1, mapapansin talaga natin doon, napakaganda talaga ang pagkasabi doon. Babasahin ko para tayo, magbukas po kayo ng inyong mga Bible. Sa Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi dito, "And God said, let us make man in our own image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea, and the birds of the earth, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground." So, in a kingdom, the land is the personal property of the king. And it is this ownership right that designate him as Lord in a kingdom. When referring to the physical land, the territory is called crown land. This implies the land is property of the crown, referring to the king himself. So kaya nang nilikha ng Diyos ang lupa at ang lahat ng bagay, siya ang nagmamay-ari nito. Nag-create siya ng colony at lumikha siya ng tao upang ilagay niyang hari. Yes. So, in-extend ng Diyos ang kanyang territory sa earth. Yung kanyang kingdom, yung physical, yung spiritual kingdom niya, lumikha siya ng isang colony. At ang tawag dito, physical kingdom. Physical kingdom. Kaya nga, ito yung ipinagkatiwala niya kay Adan. Binigyan niya si Adan. Kaya si Adan ang unang hari sa kahariang ito. So, kaya yung salitang sa Hebrew kasi, yung Genesis chapter 1 verse 26 ay ganitong, Bayomer Elohim, naasi Adam Bitsalmeno Kidimiteno. Berdo bigat hayam. So, ang salita ibig sabihin, let's make man in our own image. Ganun siya, ang kahulugan niya. And let them have dominion. So, yung dominion sa salita ng Hebrew, mayroong actually tatlo nang isisirko. Ang una doon, masyal. Ang kahulugan ng masyal, let them rule. Kasi yung sabi niya, let us make man in our image and let them rule. Masyal means to rule, govern, have dominion. No? Where humanity is commanded to have dominion over creation. Hindi lang dapat si Adan talaga ang mamanage sa earth, pati yung mga mga offspring. Ang pangalawa, Pastor, malak. Ang kahulugan ng malak means kingship, to reign, to be king, to exercise sovereign authority. So, mayroon talagang sovereign. Yung ibinigay ng Diyos na authority kay Adan, talagang sovereign. Kaya let them rule. At mapapansin natin, yung let them rule, hindi siya kasali. Di ba? Siyempre, sinabi, let them rule. So, ibig sabihin, yung mag-rule, ang tao talaga. Ang tao mag-rule. Under his command. Under his kingship. Okay. Nasa ilalim. Kasi yun ang Hebrew, iba kasi ang Hebrew thinking. Na kapag sa ating kasi, kapag king, lalo na sa democratic, o sa world kingdoms, talagang absolute, yes. Pero sa kingdom ng Diyos, hindi. Dependent pa rin yung hari na kanyang ilalagay. Kasi God is king, ang tao rin ay king under a king. And the king of man is God himself. Kaya minsan sinabi ni David, God is my king. No? So, mababasa natin yun sa mga awit. Ang pangatlo, Pastor, to trade or subdue. To subdue, rule, or have mastery, something praising authority. It is yun yung rada. Yan, rada ang kahulugan po yan. It is also used regarding ruling over enemies or managing difficult environments. It implies that ruling involves bringing order out of chaos or potential disorder. Kaya yung sabi ng Diyos, to take care of it. So, balik tayo, Pastor, doon sa ating pinag-usapan. Nasabi mo, na yung kingdom of heaven is a place. And the kingdom of God, yun yung person. A person. Okay, yung place. So ngayon, mayroong maraming mga tao na nainisip na pag sinabing kingdom of heaven, sa heaven yun. Akala nila heaven. Sa heaven yun.
Kasi yun talaga, pag sinabi kingdom, alam nila, Totoo talaga, heaven yun. literal Oo. meaning. Pero, ito, pag sinabi mong place, anong place ito na sinasabi mo? So, yung place, the kingdom of heaven, tama yung kaisipan nila. Kaya lang, yung kapag sinabing the kingdom of heaven, na mababasa natin sa Luke, ibig sabihin, the transfer of power from the kingdom of heaven to earth. So that is colony. Yes, that yun is yung colony. Yes. Kaya nga, sa prayer, let your kingdom Kingdom come. come. So, the Okay. colony of heaven is coming. Kaya pala, sabi ng Matthew chapter 18 verse 18, sabi niya doon, sabi nung Matthew chapter 18 verse 18, very clear ito Kung ano ang iyong pahintulot sa lupa, ay pahintulot sa langit. Wow. Kung ano ang ayan ninyo papahintulot sa lupa, hindi rin papahintulot sa langit. That is colony. Kasi, pag sinabing ganon, isa ang management. Transfer of power. Transfer of Power power. and authority Yeah. from God to man. From God to man. At ang man ang maghahari. At ang taong maghari. Yes, ang tao. Kaya nga, dapat nating maintindihan na ang Diyos ay, ang gusto niya, hindi talaga religion. Yes. No, hindi talaga religion. Wala talaga. So, what is dominion? Yeah. Dominion means to be given, dominion means to establish as a sovereign. As sovereign. To establish as sovereign. Ilalagay ka talaga. Kingly ruler, master, governor, responsible for reigning over a designated territory with the inherent authority to represent and embody as a symbol the territory, resources, and all that constitute that kingdom. What is dominion? Means to be established as a sovereign, Okay. kingly ruler, master, governor, responsible for reigning over a designated territory. Good. Ikaw yung responsible para Oo, magpagharian o mag-control with the inherent authority to represent and embody as a symbol the territory, resources, and all that constitute that kingdom. That kingdom. Kaya kapag binigyan tayo ng authority, katulad ni Adan, binigyan, he embody the whole kingdom. Siya yung talagang he embodied the kingdom. He is the symbol. Pag sinabing dominion, Pastor, it talks about leadership. Yes. Pag sinabing dominion, ibig sabihin, mayroon ngayong leadership. Kaya naalala ko, nasabi nga ng Panginoong Diyos kay Adan, na ikaw yung magiging mamahala ng lahat ng aking ginawa. Lahat ng mga gumagapang, lahat ng nasa himpapawid, lahat ng mga mga klaseng hayop, maging sa mga tanim. Kumbaga, mayroon pa ngang sinasabi na siya ang nagpangalan sa lahat ng mga hayop. That is dominion. Right? Natin. So, yun ang dapat nating maunawaan. Kasi yung dominion na yun, kaya tayo pinipreach natin o sinishare natin itong kingdom para maunawaan natin na ang kingdom ng Diyos ay nawala.